magkakuha na nga hayit. Kung hayit gani, makadoon yun. Okay? Ang buot pasabot mga kaigsunan nga, ang bata makahimo siya sa pagbarog sa bisan unsang kalisdanan nga matubang niya sa kinabuhi. Kaya ba mo karon kung naka-observe mo sa survey, daghang yung mga young people nagpakamatay. Right? Kabantay mo na. Dili lang sa ubang mga nasod. Sa mga first world countries like sa Europe, sa US, bisan kay dinis Pilipinas. Unya, kung imong subay, kung unsay hinungdan ako ba tungod sa module, gawa ka wala akong nakatubag sa module. Pero kay ba mo kung iyong tugkaron ang ugat niya na makaigsoon, hindi biya sa imo na. Ang ginikanan walay panahon sa paghain sa kinabuhi siya man. Kita din ang advantage na diri ganaata sa third world country sa Pilipinas kaysa mga dato nga mga nasod karon tanawa na ilang anak ay sa karoon dakong balay, di ba? So kung ma-depress silang anak, di ka istorya kay ginikanan bisis trabaho, unya naara siya sa karoon, si parit siya sa kwarto sa ginikanan. Kita diri sa Pilipinas, magdasot ka sa karoon. Asawa, bana, mga anak, riskilid. No? Dari mga anak. Di ba? Subuhan pasabot. Sa una-una to, di naman po sa una-una nga. Anong naanak mo kung mga Pinoy, oy? Anong Pilipino mo ko? Kapait na rin kinabuhi, oy? Niya, pobre pag kita ginikanan. Salamat ka! Kaya doon kita sa ginikanan. Kung pobre ka. Kaya bisan ka ng mga anak, mga minyo, ipon niya po sa ginikanan. Ingunan na sila kadool. Di ba no? Ingunan na sila kadool. More blessed na din is Pilipinas. Ano man? Kung ang kita suod kita sa itong parents, kung natin problema, makasulting tas itong ginikanan. Nama, pa, mo na akong problema. Niya itong ginikanan, open sa sila sa pagtambag rin nato. Na naman, kita ang mga ginikanan na itong responsibilidad nga ang bata sa ilang direksyon sa kinabuhi, na sila'y tamang direksyon. Kaya ang bata, gisusama siyang bala sa pana, nga kinahanglan pahaito ni mo o makaigog yun ka sa target. Right? So yung anak ta, mga ginikanan karon hindi ko tagon, yung anak ba ta? Right? Yung anak ba ta? Sa itong mga parents ka na karon? O sa mga ginikanan nga moabot, nakatagaw niya mga anak sa Ginoo. So dili pwede mga bata mga kaigsuonan kasi nahimugso sila. Ibaliwala na lang nato sila. Kinahanglan i-train nato sila, tudloan nato sila, i-equip nato sila sa Word of God. Mo nang usa sa mga purpose nganong naatay gihimo nga dedication karon para maginikanan mapahinumduman na ang bata responsibilidad sa ginikanan, na ang bata magdako na dunay kahadlok sa Dios, adunay direksyon sa kinabuhi, mahimo lang ang posible kung ang Dios may giya sa kinabuhi. Pero kung ang Dios dili may giya sa kinabuhi, wag na siya direksyon sa kinabuhi. Mo na unsaon na to pagtudlo sa itong mga anak, kung kita mismo ang ginikanan, wag kita kay bawas tulong sa Ginoo. Mo na una lugar, kita nga maginikanan, kinahanglan, kita mismo ma-equip na sa Word of God. Mo na sa Biblia, kung makita, basahon niyo ang Biblia, puno tayo sa instruksyon, pamaagi, principle, nga gitudloan tang maginikanan. Kung unsaon nato pagtudlo, pagdisiplina, ang atong mga anak na magdako sila, nga ginatahadlok o gugma sa Diyos. Ang ato lang yun, mahatag kang time sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Kaya kung di kita muhatag og panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios, kung saan ito pagkahibaw ang mga bata, kung saan ito sila pagdisiplina, pagtudlo, mo na ang Biblia bitaw gitawag siyang Bible, basic instruction before leaving earth. Ang Biblia mo na instruction, dili lang sa matang individual na tao, bisan sa mga tiayon, sa mga bata, kung unsay angayan atong buhaton kita ng mga ginikanan. So mga bata, sama sila o mga bala sa kining panak nga naa sa kamot sa bantugan ng tao o ang mga bata sa mga namang kaigsunan. So our children of the youth. So munta na po ninyo, sa inyong igamit nga instrumento para yung anak ma-sharpen. Ha? O sa igamit nimo nga yun na to, principle para yung anak mo hain na sa iyang kinabuhi. Walay lain na pwede na itong gamiton kinila. Ang Word of God. Muna ako encourage sa tanang parents karon kung manggani o di manggani ka familiar sa Bible,
Panahon na yun, di mo basa ng Bible. Okay? Wa ko mingon nga kuha ang imong gihimo nga disiplina karon sa imong anak, mas nindot pa gyud kung mapun-a na sa pulong sa Ginoo. Kay na kay direksyon, na klaro padulngan kung unsaon ni imong anak na siya mahait o makaigok yun na siya direksyon siya kinabuhi. So number 3, children are the strength of the home. Okay? Mo na ikatulo. Look at Psalms 127 verse 5. Happy is the man that hath his quiver full of them. Malipayon ng tao nga daghan kang anak, pastor, usar gyud ang anak. Okay rin, may problema. Daghanan lang ako, pastor. Di ay daghana kay daghana kay bata sa kalibutan. Si Adam na may gisubo mo padaghanon. Kay mingaw pa mga bata kung panahon na gamay po ng tao. Diba? Pwede man ang daghan imong anak. Pero di sad sama ng uban nga daghan kay anak, ipasagdaan na lang. Kay buli nang kabuling ito, nagsyangkit ito, kasi po na musdunggan, hilak na rin, niya may naging kanan. Pauli dito sa balay, pauli dito sa balay. Usa na rin, tutoy yun. Struggle kaya di mo na. Kasagatan di alay, kung ubang yung anak uban, ng mga parents, ang uban nila, ipanghatag, ipangligya nila anak. Yung anak. Diba? Kinahanglan responsable sa tama kay sunan. Tuod man nindot ng daghang anak, pero kinahanglan kahibaw ta kung unsaon nato silang patas nga maamuma sila. Okay? Mo na ang balay, ang strength, ang kusog sa balay. Kabantay ka ng daghang anak. No? Advantage sa anak. Kaya kung nakay subuon, na rin masugot. Na rin masugot, o palitong isda. Bisan pagtuod na yung nga, unyaragon. Mas at least rin masugot, di ba? O rin pa sa tubig. Sabi ko, hinunta ka doon, kay kapulos trabaho. O kung dito, palit dito. Strength. Mo na, makita na to, advantage sa biyan na kay daghang anak. Pero kung usay kong anak, ay sa control. Kaya ay sa control, kaya at least tayo usa. Katungwa, paabot kaya masigatagan mo sa mabot. May ay control. Kasi kung di kalimutan na siguro kung sino ko. Ano makalimutin? So malipayon ang panimalay kung naay mga bata, ano man ang mga bata mo na kusog sa panimalay. Sumuna kung mga bata magkatabiyak na kayo na. Oh? Okay. Pero sa balay na kita ang ginikanan, kita ang mga bata ba sa magahugaw nila. Ngayon na sila, hey, kuya, ako na nangyari sa guba na sad. May na sa church, may bata mo na nila, sabi, okay rin na ako. Ngayon mga bata, magagandaan niya. Yung ubang church, hindi mo na pwede. Mga bata, kahilomon yun. Kahilomon. Pwede rin na dali sa simbahan. Yung mga bata, nakaulakaw niya. Okay? Nga naman, nindot ka na, mas maayon pa na naisaba sa mga bata kay hilong kay simbahan na huwag nagtingog bisa nilin. Asa yung pili mo na lang? Asa yung pili mo? So makita na itong mga kaigsunan nga advantage kayo sa usa ka panimalay na naa sa mga anak tungod kay ang bata, strength of the home. Mo ay blessing kung hatagan kang anak sa Ginoo. So the wise who build their house upon the rock. Manag-iisip ko ginikanan ni Sister Lindy o ni Jubert karong kabugtagon. Ang responsibilidad ako kayo. Dili lang kay basta-basta nga naibata ang nigawas, si Milan Mikael, kundi sa dako kay responsibilidad na iatubang nila, o dili lang nila, lakip na itong maginikanan nga naakaro. Okay? Muna, kinahanglan ka o kaalam sa Diyos kung mangayo kang anak sa Ginoo. Kinahanglan ka. Di basta-basta ang responsibilidad. Na ikaw, ginikanan, kinahanglan kang giya, kinahanglan kang kaalam, gikan sa Dios, magkalamang bata, magdako na, ganay kahadlok, ganay hugma sa Dios. Okay? Ang maginikanan ka karon dili man sa iyo no nga naate ambisyon para sa mga anak na makahuman sila, makagraduate sila ng college, makatrabaho sila dito ng trabaho. Dili na sa iyo para nako. Kung kay mao na normal sa ginikanan. Pero kung maura na nasa sa ginikanan niya, wala siya maningkamot kay ang anak na magdako man ay kahadlok sa Dios ug ugma mo ni sa iyo. Kay ba mo ano nga
kay daghang materialistic karon nga bata. Tungod na sa ginikanan nga mo na gibutang o may siya una nga ang bata wala tudloy nga magbaton kahadlok ug mga sa Dios. So dili sayo ka na kay goal para sa imong anak. Ang sayo kanang wa nimo siya tudloy nga magdako siya nga dili kahadlok ug sa Dios. Kay bisan pag na-acquire niya tanan, na-angko niya tanan, tanang ambisyon nakapot niya, tanang gusto na nakuha niya. But so tiyata mo, kung kanang batawan ay kahadlok sa Dios, huwag kapusganan tanan ang angko niya. Kaya una lugar, dili makabaton ang tao kahadlok sa Dios kung ang tao wala makaangkon sa kaluwasan diya kang Kristo. Ang pagbaton ng kahadlok sa Dios mga kaigsuonan, ang tao kinahanglan na si relasyon nga to sa Dios o kini nga relasyon mahimo lang posible pinaagi kang Kristo Jesus. Si Kristo Jesus lang ang bugtong paagi para ang tao makaangkon sa kaluwasan. Mo ni akong gibalik karon, kung dili ka mutugyan sa imong kalag ni Kristo, dili ka makaangkon sa kinabuhi mo nga katapusan. Ang kaluwasan na lang ni Kristo Jesus. Mao na pinaka-nindot nga gasa o imuhang ihatag ibilin nga to sa imong kalag. Diba mo, ang akong papa, namatay akong papa 1998. Akong mama namatay 2018. Ang akong papa sa whole clan na mo, ang akong papa na una may nahimong Christian. Mao tayo na unang himong Christian, siguro gito akong papa, manok. Daghang kayo may bintang manok. Pero siya unang na-convert sa akong pamilya. Before to namatay akong papa, naipulo, maligin akong malimtan. Nagkatong pulo kay most of the time, ang among kuha na to, 1 month to sa hospital, balik hospital, stay sa hospital na. Tingnan ako, hindi na mo sa kong papa. Nagbantay ko one time na, hindi na ko. No. Pasensya na yung kay ka. Kaya huwag yung kay kabiling yuta niya. Hindi na ko niya. Huwag ko yung kabiling kabtangan ninyo. Huwag ko yung kabiling yuta ninyo. Gaya ang time, madaghan kayo minubay na yun. Nabaligya na ito ng TV, nabaligya na ito. Tanang pwedeng ibaligya, nabaligya, kaya para ibayad sa hospital. Ginang niya, huwag ko ilay kabiling ninyo. Kinira yun, ang akong nakapunan, may tuod sa Kristo. Mga gini, kung biya mo kayo ng kinabuhiya, na ginaaw ito mo, padayon mo. Mauna nga pulong mga kaisunan nga nagpabilin sa kumulo na at the age of 14. Mauna magpabilin permis sa una-una. Ang akong tiyo, Dres Kilid, nagpurtig yung kabugal-bugalon, Papa lang April, Pastor Junior, na magpapadong lagi may simbahan, magbibig yung Bible, magsige dito misis, Pastor Junior. Wala pa ito siya mga Christian. Niana na sa mga lahing tinuang ano. Purting hilak niya, Dres Kilid. Kaya kung Papa nahiskot nagkamatayon, mamatay galing ko, ay mong hilak, ay mong pagkanta mo. Kaya kung Papa, pagpa-music mo, tutuod man, nahitabo yun. Sa during siyang funeral, nagpasounds yun me. Ano mo sila naman ba yun? Pag naman ang mga tauhan, ano nagpasounds? Request na! Ay mo kagool, siya yung kagool. Kaya kung puti na maghintag, Chabaw, Deskilig, puti ng hilak. Kaya hiskot na rin kamatayan ng Papa. Ganyan niya kung tiyo. Ay kung hilaki doon. Hilaki mo ko galing mo, yung kay bawa sa patay mo. Kaya ako kay bawa ko sa patay mo. Ang tao na doon na sa kamatayon, musuntig mo na na, confidence siya sa pagaling mo. Diba mo makaisunan? Tuon man among ng ginikanan, white kabili na mo, ng mga material na mutang. Pero doon ay pinakamahinungdanon ng ilang nakabili na pabili na mo ang pagtulunan sa tulong sa Diyos. O mauna ang pinakamahinungdanon, mga kaigsuunan, nga mahatag na to sa anak, kumubiya mo rin kanin kalibutan na. Na kumubiya kayo ng kalibutan na, makahinungtong ba siya ni mo, nakataw kong Papa, medyo kumalimot, na dahil mimis sa simbahan na to, tudluan mimis Bible na to, or makahinungtong siya ni mo nga, nakataw kong Papa, may nasa namatay ito, lahubog ito, sige ito pangulatas kong Mama. Right? So mga ginikanan, hindi ka puntagon, naatay dakong responsibilidad. Kung dili ka na mahimong posible na atong responsibilidad, mahimo na to ang bata mapadako na tong naikatlok sa Dios. Kung una lugar wala tay kahadlok sa Dios kitang magigikanan. O mahimo na kung ikaw nakaangkon sa kaluwasan. Amen? So dili ka puntagon,
The family is a divine institution ordained of God from the beginning of time. Children are a heritage from the Lord, committed by Him to their parents for care, protection, and training for His glory. It is important that all parents recognize the sacred obligation and the responsibility to God in this matter. In bringing this child to God, we bring him to God who said in the book of Matthew chapter 10, Mark 10, ano yung mga Bible sa Mark 10, verses 13 down to 16. Mark 10, verses 13 down to 16. Okay. So natay himuon nga commitment karon para sa mga ginikanan ni Milan Mikael. Mark 10 verse 13 down to 16. And Mark chapter 10, okay, verses 13 down to verse 16. And he brought the young children to him, that he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. And when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the children, little children to come unto me, and forbid it not, for of such is the kingdom of God. So makita na itong mga kaigsunan, mismo ang atong Ginoo Kristo, suod kayo sa mga bata. Ang mga disciples, na yung grupo, hutong sa mga bata, ang minuon sa itong Ginoo Kristo, gisamukan ang mga disciples, sa mukha ng mga bata, ay, niyo na itong Ginoo, pasagdin ninyo ang mga bata, ang madokoy na. So ang atong Ginoo Kristo mismo, makita na ito nga siya suod doon sa mga bata during His earthly ministry. So in bringing this child to God, si Milan Mikael, we bring him to the Lord na mo inagsulti nga ayaw ninyo ubiti ang mga bata kamuduol na rin nako. In dedicating this child to the Lord, the parents publicly acknowledge the responsibility for the nurture and admonition of this child in the ways of righteousness and godliness. So in the book of Deuteronomy chapter 6, verses 6 down to verse number 7, akong basahon, daghang mga verses akong basahon, to remind our parents sa atong responsibility kung unsay angayan atong buhaton isip mga ginikanan. Verse 6 and 7, And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto the children, and shalt talk to them of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Tanawa mga kaigsunan ang command nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses nga mao ni inyong buhaton sa inyong mga anak, nga tudloan ninyo sila nga makugihon ang inyong mga anak. Sultian ninyo sila kung sila maglingkod. Inyo silang asultian kung sila maglakaw sa dalan. O bisan silang paghigda, inyo silang tudloan. Makita niyo ang responsibilidad sa ginikanan? Walay hunong. Walay hunong, walay undang. Ang bata maglakaw, ang bata matog, kinahanglan siyang sultian sa pulong sa Ginoo. So dili lang kay one time every Sunday that na to, bisan sa itong panimalay, ang bata kinahanglan itong sultian sa pulong sa Diyos. Okay? Wadto ta sa commitment nga buhaton sa ginikanan karon. Lindy, sino yung apelyido mo sis? Amado? Armado. O si Jubert, si Lindy o si Jubert. Will you endeavor by God's grace to provide a Christian home for this child? Will you bring him up in the fear of God and in the faith of our Lord Jesus Christ? Ato po siguro. Ito, commitment man eh. So, kailangan sila makadungog ta sa ilang isulti. Inyo bang buhaton sis? Lindy o Jubert? Yes, Pastor. Will you endeavor to live a life that pleases no stumbling block to this child? Kaya sa'yo, magginikanan, may stumble ang bata. Okay? Will you surround him with things that are pure, true, lovely, and of good report to encourage this child spiritually and in moral growth? Will you faithfully pray for him, for this child, and diligently teach the child the Word of God so that the child, Milan Mikael, may come to the knowledge of Christ our Savior and Lord, and enter into the fullness fellowship of them that believe? Yes, Pastor. Okay. To the sponsors, sa mga kumpadre o kumadre. Okay, wala yung commitment. That is
as co-parents to this child, will you endeavor by God's grace to stand with the parents, giving them full support and encouragement in the proper bringing of this child? Yes, Pastor. Okay. Will you faithfully pray for this child and take every opportunity to teach the child the Word of God, that he may know Christ as his Savior and Lord? Kini nga question mga kaigsunan, importante kini sa ito. And then thirdly, will you live in such a way that your lives will be worthy examples in the spiritual and moral growth of this child? Pila ang tamong sponsor na rin? 5. Asay ka 5? Pastor, ang Tuloy na po. Okay. So nakadungog ta mga kaigsunan sa tubag sa mga sponsors, to the congregations, to you all, to us. Will you endeavor to maintain such quality of fellowship, worship, and Christian service that this child may grow up in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord? Mas obligation eh. Yes, Pastor. Will you support the parents in their desire to bring up this child in the fear of God and in the instruction of the Lord by your prayers, teaching, and example? Yes, Pastor. So dili lang ang pastor mahimuan ni tanan nato dinhi. So kada bata makita ninyo sa local church, trabaho na to, natudluan na to mga bata. I-pray na to sila, tudluan na to sila, kung mahimong tang example na to nila. Manindog ta palihog. Please rise up to indicate our support to the parents in this desire to bring up the child in the fear of the Lord. Matampo ta. Our Heavenly Father, whose blessed Son did share at Nazareth the life of an earthly home, bless and pray the home of this child and grant wisdom and understanding to all who have care of him, that he may grow in your constant fear and love through the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay, yung si Sister Lindy o si Jubert sa pag-aisturbakan. Okay. Sumupulit balik. Okay, mag-pray ka. Milan Mikael Mahusay, I dedicate you to God, your Creator, life-giver, sustainer, and Redeemer, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay? Ako ngayon yung tanang mga sponsors o ginikanan arin dis tubangan kay mag-closing prayer ka. Ako ngayon yung si Brother Alvin sa atong closing prayer. Lord, Heavenly Father in heaven, Creator of heaven and earth, Father God, thank you so much, Lord, na ikaw kasama naman ang yata ng privilege na makakanta kami yung dedication ng mga bata, Lord God. Father, in heaven, we pray na sa mga ginikanan, ikaw magalingkod na nila, maghahatag na nilang kaalam sa matuton sa ilang bata, Lord, na magtako kini, na magtako sa pagpatunog, pagdugma kanimo, gabaw sa nan, magtako sa pagbaton, ugrahan ko kanimo, mga Father God, we pray also, Lord, sa bata, na magtapo siya, Lord, ng healthy, magtapo siya ang mahal na lingkod, maglawas. O we pray, Father, na siya sa pangmahal, magtapo niya sa imong ulo, kung sa pagpangalaga niya kaning alam sa inyong kaimayaan. Isa pa man, Lord God, sa mga sponsor, ikaw sa pamahal, maghahatag na nilang kaalam to support the parents of the child in all matters, na din ikaw mahal,
magatudlo kanila, magagayad kanila, para ang bata ang matakong usab. Labaw na din sa imong ulo. Salamat Lord sa iyang kinabuhi na i-exist ng kalibutan na we believe na na-purpose na siyang iabutan ng kalibutan na Lord God. First thing, para sa imong kahimayaan. Father God, thank you so much sa blessings, gift, na nihatag mo sa maong ginikanan na ilang anak karon niabot sa kalibutan na himugso para sa mga kamayan. Dahil mo ito, Diyos, tinitanan ang mong salid na mo, pasalamatan sa ngalan sa mong manluluwas ng mga Ginong Kristo. Amen. Amen. Okay, God bless us all. Atong kuha na ng mga ginikanan o mga sponsors. Mga naa sila uban ng karon sa buta. Okay. Kung naamoy tracks, dala, palihog-lahog ko ihatag sa atong mga sponsor. Kung naamoy tracks sa insurance. Okay, pwede. Mauna yan po na may Picture. One, two, three.